And we're back sa Pinoy MD, mga kapuso. Kasama pa rin po natin si Doc Jean, ang ating dermatologist, para sagutin ang ating mga FB questions for today. Eto na, Doktora, ang next question. Ano raw ba ang mabisang gamot sa dandruff? From Joanne Marino. Alright, yung dandruff na yan can be caused by yeast, no? And may mga anti-dandruff shampoos that have anti-yeast properties, no? Yun yung mga clombazole, zinc pyrithione, no? Yung marami yan, ketoconazole, no? Ang pinakamaganda is for you to try it out muna, and ang advice ko is to really do it only twice a week. Ang nangyayari kasi kadalasan kapag gumagamit ng mga anti-dandruff shampoos, inaaraw-araw, no? Kung kaya't lalong nagda-dry ang scalp at lalong nagbabalakubak, no? So, just use it twice a week. You can try some over-the-counter anti-dandruff shampoos. And kapag naman yung pagngangaliskis na yung scalp, may kasama ng pamumula at pangangate, then that might be seborrheic dermatitis. Ang a-advise ko sa'yo is for you to go to a dermatologist already kasi iba na ang gamutan dyan. And last but not the least, syempre, ito ang tanong. Ano raw ba ang dapat na lunas sa sakit niyang psoriasis? Tanong po ito ni Mary Joy Nanola. Alright, ang psoriasis is actually an autoimmune condition kung saan yung ating immune system, no, or ang immune system na isang pasyente, inaatake yung cells, no, ng kanyang balat, no? Kung kaya't nagkakaroon ng pamumula at pangangapal, no, ng skin, no? Kumbaga bumabagal yung pagpalit ng balat. Naiipon yung dead skin, kung kaya't makakita mo na yung mga scales ng isang patient ng psoriasis ay napakakapal. Although hindi ito masyadong makate, but it can be really be uncomfortable kasi nasa areas ito kung saan kadalasan dito sa flexor areas. Pag ginalaw mo yung mga joints ay medyo mas makapal yung skin doon at masakit. Can also have some symptoms dito sa mga nails, no? And of course, no, dito sa lower back, kadalasan din yan sa knees and sa scalp. So, it can be bothersome to the patient and syempre bumababa yung kumpiyansa niya sa sarili niya, no? So, paano rin natin ito ginagamot? Well, with any other medical condition, dapat hinahanap natin ng triggers, no? So, karaniwan ng psoriasis is related to obesity, to insulin resistance, diabetes, and hypertension, no? Kung kaya't yung mga patients kapag may psoriasis, kapag naglo-lose ng weight, nagiging normal na ang weight, normal na ang blood sugar, nag-i-improve yung kanilang balat, no? So, hanapin din, i-treat din natin yung mga medical conditions na yon. And of course, may mga pamahid, no? Mga steroid cream, no? Mga vitamin A creams na pwedeng ipahid. Lots and lots of moisturizers, at ngayong panahon na to, meron ding biologics or injectable, no? And of course, yung tamang diet, pagpapaaraw, supplementation is very important also, and my phototherapy. So, ang ma-advise ko sa iyo, with the many available treatments, no, dapat talagang magpatingin ka muna sa isang dermatologist. Thank you so very much, Dr. Jean, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Siyempre, keep them coming, ha? Yung mga questions po ninyo sa aming Facebook page. At baka who knows, next time, yung inyo pong mga ipinadalang tanong naman ang masagot next week.